Alright, welcome back. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga newbies po, please subscribe at sa mga legit subscriber po at mga loyal subscriber, maraming salamat po sa patuloy at pagtangkilik dito sa ating channel mga ka-Johnny. Maraming pong salamat sa lahat ng inyong mga suporta, sa lahat. May gumagaragal po ba? Kasi baka may problema yung aking ginamit ko naman ulit. Yung nakaraan kasi parang may problema. Testing ko lang ulit. Pero mga ka-Johnny, pakihit na po yung thumbs up sign, tapos pakishare na po yung ating mga videos para magkaroon po tayo ng awareness at magkaroon ng kaalaman yung mga ibang mga OLA victims para sa mga unfair debt collection practices at sa mga paglabag na ginagawa sa ating mga borrower kung sakasakali magkaroon kayo ng mga problema ganito. At hit nyo na yung notification bell para lagi po tayong update sa mga videos na ginagawa natin. Disclaimer, gagayahin ko lang si Ate Red. Hindi rin ako abogado, hindi rin po ako financial, no? Basta ako lang po ay isa rin naman pong biktima. Isa rin pong akong biktima ng OLA. At ngayon ay survivor na po ako. At ito po, nag-share po ako ng mga experience ko para maintindihan nyo, para magkaroon kayo ng ideya kung paano haharapin ng legal yung mga panghaharas at mga hindi magandang sitwasyon na inaabot nyo sa mga online lending apps. And then, ito po, kaya papayo ko lang sa inyo na huwag kayong matatakot sa mga panghaharas nila. Tandaan nyo po yan. Kasi yung panghaharas na yan, hanggang dyan lang po yan. At kaya po ninyo lagpasan niya. Sa tulong at awa po ng Panginoon, lagi po kayo tumawag sa Kanya, manalangin po kayo. Makakatulong po yan ng lubos. At kung hindi nyo talaga kaya, change sim lang po. Tapos, kausapin ng kamag-anak, mga contacts na nakausap nila at hinaras din nila. So, yan, meron lang po akong i-update, no? Kaya na pa umaga ito sa akin. Nalaman ko, umaga pa pagkagising ko, dapat gagawin ko sana. Kaso nga lang, alanganin yung gising ko. And then, sabi ko, ngayong gabi ko na lang gagawin. I-update ko lang po kayo na, di ba, meron nga mga na revoke. Yun nga po, yung Copperstone lending, yung mga Mocha, Peso Bupe, Quickla, something like that po, Cash o kung ano naman. Basta yung 7 OLA po na yun ay mga na-revoke na. Ngayon po, may update po ako sa inyo ngayon. At nung nakita ko naman po yung message sa akin, ay tinignan ko rin po kung talaga legit. Ito po, pakita ko po sa inyo na nawawala po sa Play Store ang Quickla at ang Peso Bupe. Pakita ko lang po pakita ko dito. Ito po. Ayan. Peso Buffet. Okay. Search. Peso here, Benny Loan. Wala po yung Peso Buffet. Ayan. Pero yung pera po rin lumalabas pa. Ayan. Ayan po. Peso Buffet loan. Wala po tayong nakita. Diba? Wala po sila sa Play Store. Quickla. Nanap ko rin po para patunay sa inyo na wala sila at hindi sila mahanap sa Play Store ngayon. Kumbaga, natanggal naman sila. Ngayon, ang masasabi ko lang po is sana tuloy-tuloy na ba ito? O baka mamaya katulad lang nung nakaraan, di ba? Nung last time din na gumawa ako ng video, is nawala rin po yung Quickla. Naggumawa rin po yung iba dyan ng update na nawala sa Play Store yung Quickla. Na ilang buwan ba yun? Nakaraan basta something like last year ba or this year lang ba? Basta nawala yung Quickla sa Play Store. And then bumalik. Ayan ang magiging problema. Ngayon, dahil nga rebook po sila, siguro po marami pong nag-report. Yun na po ang theory ko. Maraming nag-report doon sa mga apps na yan. Kaya siguro po wala na naman sila. Parang like kay Tala last year din, di ba? Halos isang buwan silang nawala. Then, hindi rin po natin sure kung babalik ba yan o hindi. Pero kung para sa inyo mga OLA victims na naharas ng sobra, siguradong matutuwa po kayo na hindi na pa makita. Pero yung iba nagtatanong kasi sa akin kung paano raw babayaran yan. Wala na nga yung apps dahil na-install na raw po nila. Kahit ako nag-isip medyo nagkaroon din ako ng problema doon hindi ko rin alam kung paano gagawin. Kasi nag-try ako na i-search sa Google yung mga apps na nawala ngayon. Then wala akong makita kung paano sila mahanap. Tinitignan ko kasi ang lumalabas lang yung mga website nila na Quickla at Peso Bupe. Pero pag pinindot mo yung link at sinubukan mong i-contact sila, lumalabas after that
na i-click mo sila, 404 not found. Ibig sabihin, wala po sila doon sa website ng Play Store. Kaya ibig sabihin, hindi rin natin alam kung paano babayaran yung mga yan. Kasi yung iba, alam na rin kasi meron nag-message sa akin na alam na niya yung ginagawa ng mga OLA na ito. Nangaharas. Pagkatapos, etong due date, siguro ang balak niya is bayaran niya ngayon due date para hindi po siya maharas at hindi po madama yung kanyang mga mahal sa buhay. Yun po yung ginawa niya. Kasi ayoko ipakita, siyempre, pribadong tao yon. Kasi yung iba, pag nalaman nila ng haras, tumitingin na sa ibang mga groups. Nanonood ng mga ganito klase ng mga update review sa mga OLA. Kung nangaharas ba sila o hindi. Ina-install na agad. Yun po ang nagiging problema. Tapos ngayon, babayaran na nila, nawawala nga sa Play Store. Kahit ako, hindi ko pa na kasi nasubukan yung ganyan na nag-install tapos babayaran na. Kasi, syempre, ilang OLA lang naman yung loan shark na nahiraman ko. Kaya nga in-install ko dahil nagkaroon ako ng harassment. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo na dahil sa ganoon tinakasan ko na. Ang ibig ko po sabihin is, dahil sa harassment nila, sa ginagawa nila sa akin, doon ako nagkaroon lang ng dahilan para hindi ko sila bayaran. Pero hindi po yung dahilan para sabihin ko na, ay, huwag niyo babayaran lahat ng OLA ha. Lahat ng mga OLA na nangaharas. Lahat yan scammer. Mahirap po rin kasi yung sabihin na gano'n. Ang sinasabi ko lang sa inyo is, kapag napatunayan na nangaharas na sa inyo, yung mga OLA nyo, kasi yung iba maraming OLA. Ako kasi talaga bilang ko lang yung OLA ko, kaya medyo alam ko yung mga OLA hinihiraman ko. Kaya yun, kaya alam ko yung laban ko. Pero yung katulad nito, in-install dahil nalaman na nangaharas, tapos magbabayad kapag ka dumating na due date, nagkataon na wala nga yung apps doon sa mga Play Store. Yan ang problema. Di ko rin alam kung paano. Kasi sinubukan ko rin hanapin sa website para malaman ko kung paano sila makokontak. Ito sana yung gagawin ko hanapin kung paano sila makokontak kung sakaling gusto niya magbayad. Like, kahit man lang sa mga customer service nila, yung mga number na iniiwan nila. Pero, di ko rin sure kasi nga, wala nga sa Play Store dahil may mga number na iniiwan naman yan, tsaka yung mga email. Pero meron ako parang may napansin ako. Hindi ko lang sure kung gagana yun o hindi. Pero, dahil nga wala na nga sila sa Play Store, medyo alanganin din ako isabihin sa inyo yung ganoon. Dahil baka mamaya ibang email o ibang website pala yung mapuntahan nyo, ma-scam lang kayo pagka nagbayad kayo. Kaya ang inaano ko na lang, siguro hintayin nyo kung babalik o hindi. Diba? Yun ang inaano ko lang, pinapoint out ko. Kung babalik man po yan, sigurado malaki na yung utang ninyo. Malaki na yung interest, malaki na yung penalties. Syempre, babayaran nyo pa ba yun? Hindi nyo na kayang bayaran yun. Lalo na kung medyo malaki yung nahiram nyo. Kaya sabihin mo, 2,000 lang yan, hindi ko rin sure. Kasi hindi mo na ako ganun karami yung naging utang ko sa mga OLA. Ang gusto ko lang i-point out is, sigurado lalaki yan. Pag bumalik yan sa Play Store. Pero, hindi naman kasi sila nagbibigay ng principal amount. Like sa ibang OLA. Like si Digido, kahit ganyan yun, kahit na mataas ang interest niyan, kahit mataas ang penalties niyan, nag-aalok yan ng principal amount. Pero tandaan nyo, kapag nagbayad kayo ng principal amount, doon lang kayo sa apps. Tapos tignan nyo, kausapin nyo yung agent na pupunta sa bahay ninyo, o kung sino man yung agent na kausap ninyo. Ngayon, tandaan nyo na wala ito, mahihirapan kayong bayaran yan. Mahihirapan kayo. Pero, alamin nyo lang at tandaan nyo kung magkano talaga yung utang ninyo. Para kung sakasakali magkaroon ng problema, at least alam nyo sarili nyo. Kasi tandaan nyo i-screenshot nyo lagi yung transaction history nyo dyan. Yun ang pinapayo ko lagi. Yung mga transaction history, kung magkano talaga yung na-loan nyo, kung magkano talaga yung patubo nila sa araw-araw, lagi nyo i-screenshot yan para magkaroon ka ng ebidensya. Kung sakaling mawawala sa Play Store, katulad yan, wala na naman sila. Kasi si Quick lang, nawawala lagi yan tapos bumabalik. Parang si Digido lang din yan, pabalik-balik. Nawawala, bumabalik. Ayun, heto na naman. Yun nga po yun Kaya sa Facebook ngayon ko lang nabalitaan na wala yan kasi hinanap ko kanina. Wala talaga. So yun maaaring siguro sa mga susunod na araw, tingnan natin kung babalik yan o hindi. So yun, ito yung update ko sa inyo mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod, ka-Johnny, ng Johnny TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.